Ngayong araw ay ipapakita namin sa inyo ang experiment namin tungkol sa plant transport system. Pinapakita sa experiment na ito kung paano na ang tubig at ang mga nutrients ay dumadaloy sa pamamagitan ng tinatawag na transport system of plants. Ito na nga at kalahati ng baso ay nilagyan nila ng tubig. Pagkatapos ay nilagyan ng few drops of food coloring doon sa tubig at syempre hinalo. Gumamat nga pala sila ng celery at saka nitong petchay bagyo at inilagay at itinubog dyan sa mga tubig na mayroong kulay. Hindi nga namin kaya itong obserbahan sa loob lamang ng 45 minutes kaya naman iniwan namin itong magdamag. Kinabukasan saka lamang namin tiningnan kung ano nga bagang nangyari din. Syempre kailangan nilang obserbahan kung ano bang mangyayaring pagbabago dito sa mga dahon at eto na nga pagkatapos nga ng 24 hours ay eto't nakita na namin ang pagbabago. Hala, ang ganda, naging colorful, ay mukha na tuloy artificial itong mga halamang ito. Paano nga ba natin ipapaliwanag ang pangyayaring ito? Ang mga pangunahing organ na involved sa plant transport system ay ito yung mga roots, stem at leaves. Ay sila'y magkakabat kasi sila'y sama-samang nagtutulungan upang madala ang tubig, mineral, sustansya sa buong halaman. Yung mga tangkay o yung stem ay may xylem na tinatawag na nagdadala ng tubig at mineral mula sa ugat patungo sa mga dahon. Meron din itong tinatawag na phloem na nagdadala ng pagkain mula sa mga dahon patungo sa iba pang bahagi ng halaman. Ginagamit ng dahon ang tubig at sustansya upang makagawa ng pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis. Tumutulong din ito sa paghila ng tubig pataas sa pamamagitan ng transpiration. Diba? Naging colorful na yung mga dahon natin. O diba? Very colorful. Unti-unting nagkakaroon ng kulay yung mga tangkay at dahon ng celery at saka nitong petchay bagyo. Pinapakita lamang nito na umakyat na ang may kulay na tubig mula sa tangkay hanggang sa dahon. Pinapakita ng gawain na ito na ang tubig ay dumadaloy sa mga daluyan sa loob ng tangkay or ng stem. Naging malinaw ang daanan ng tubig dahil sa kulay na umakyat sa halaman. Sa kabuuan, ang ugat ang sumisipsip ng tubig at mineral mula sa lupa. Ang tangkay naman ang nagdadala ng mga ito sa iba't ibang bahagi ng halaman. Ginagamit ng mga dahon ang tubig at sustansya upang makagawa ng pagkain at ang tubig ay umaakyat sa pamamagitan ng xylem. Ang pagkain na gagawa ng dahon ay naipapamahagi sa iba't ibang bahagi ng halaman sa pamamagitan ng phloem at sa pagtutulungan ng ugat, tangkay at dahon na nanatiling buhay at malusog ang halaman. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na science vlog. Bye!